kumuha ka ng yaya para kay Daisy? Ako ang nagbigay permiso kay Daphne para maghanap ng yaya. Good morning po. Sa sandaling oras pa lang ako nagiging Marco. Kailangan ba mag-transform ulit ako? At para hindi niyo ako madalas na iniistorbo, isang linggong epekto ang ibibigay ko sa kanya. Confirm na confirm talaga. Si Marco, siyang nagpapanggap na buong. CJ, kailangan ng mga pixie ang tulong ko. Kailangan ko bumalik sa kaharian. Pareho pala tayong believers ng Pixie. Sa wishy-wishy flower naniniwala ka ba? Kayo nga! Kayo nga yung tunay kong daddy! Kayo nga yung tunay kong daddy! Ako nga, anak. Huwag ka masyado maingay. Kailangan wala makaalam na nandito ako. Pero hindi pa rin po ako makapaniwala na naging mami na po kayo. Kailan po kayo naging ganit na babae? Hindi ko maalala kung kailan eksakto eh. Kaya po pala maganang loob ko sa inyo. Kahit noon pa. Kasi kayo yung tunay kong ama. Kung kayo po yung tunay kong daddy, sino po yung nasa loob? Si Tito Marco mo yun. Nagpapanggap siyang ako. Nakita ko, nilagyan siya ng magical powers nung kalabang pixie ni Winnie. Si Winnie po, kamusta na po siya? CJ, kailangan ng mga kaibigan kong pixie ang tulong ko. Kailangan kong bumalik ng kaharian. Teka lang. Isa-isa lang Ano ba talaga nangyayari sa'yo, Winnie? Ba't ka ba nagkakaganito? Dinalaw kasi ako ni Reyna Ada sa panaginip ko. Humihingi siya ng tulong sa akin. Bihag pa rin pala sila ni Minnie. Hindi ba delikado sa'yo para bumalik doon? Delikado, pero kailangan ko tong gawin. Sila ang pamilya ko sa mundong ito. Hindi ko naman sila pwedeng basta-basta pabayaan lang. Malaki na rin naman ang natulong mo sa mga tao. Siguro nga, panahon na rin para makatulad mo naman ang tulungan mo. Salamat, Papa CJ, sa pag-unawa, Kaso, may isa akong problema eh. Ano yun? Hindi ko alam kung paano ko tatalunin si Minnie. Ang lakas ng kapangyarihan nun. Kung si Reyna Ada nga, natalo niya. Ako pa, ni katiting na pixie dust wala ako. Wala ka na bang ibang lugar na makakuha ng pixie dust? Sa kaharian lang ako nakakakuha nun eh. Hirap naman ang problema mo. Parang isang komplikadong bugtong. Ang galing mo, Papa CJ! You're the best talaga! Ngayon, alam ko na kung saan ako pupunta. Sige na anak, matulog ka na. Daddy, pwede po ba tabi tayo matulog? Kung yun ba ang gusto ng anak ko eh. Sige, dito lang ako sa tabi ng aking unika iha. Na-miss ko rin itong bonggang-bongga, ha? Siya nga pala, Daddy, ano plan natin bukas? Tatakas po ba tayo dito sa mansyon? Ay, anak, medyo delikado pa eh. Dapat wag muna tayo umalis kasi baka kung anong mangyari mamaya, palabasin pa nilang kidnapper ako. Ay, oo nga po pala. Baka gawin nila sa inyo yung ginawa nila kay Tita Camila. Ayoko pong mahiwalay kayo sa akin. Kasi simula nung nawala kayo, kung ano-ano pinagagawa sa akin ni Tita Daphne. Oo nga eh. Pero don't worry, anak. Ngayong nandito na ako, nothing's gonna happen to you. At sisiguraduhin ko na mapaparusa ng sino man na nang-api sa aking little princess. Winnie, sure ka na ba dyan sa plano mo? Sure na, Tita Camila. Ang kailangan ko lang naman gawin, pumunta kay Eugenie, tapos sasagutan ko yung mga bugtong niya, tapos okay na, bibigyan niya na ako ng pixie dust. Ayaw mo ba talagang samahan kita? Para just in case na manganib ka, maliligtas kita. Ang sweet mo naman, Papa CJ, pero no thanks na lang Kasi si Eugenie mailap talaga sa tao. Kaya mas mabuti siguro kung ako na lang pupunta mag-isa. O sige, basta mag-iingat ka mabuti, ha? Thank you, Tita Camila. Alam mo, malaking-malaki talaga nakasalalay sa gagawin kong ito eh.
pag natalo ko si Mini, hindi ko lang ma-save yung mga kaibigan ko dun sa Pixieland, matutulungan ko pa si Daddy Bong sa problema niya. Sige. Balitaan mo na lang kami. Opo, Tita Camila. Sige, Tita Camila, Papa CJ. Kailangan ko nang umalis. Magandang araw po, Eudini. Winnie, sa tono ng iyong pananalita ay mukhang meron kang kailangan sa akin. Ano ba ang may tutulong ko sa'yo? Didiretsuhin na po kita. Nasa panganib po ang kaharian. Hawak po ang mga pixie ng isang napakasamang pixie na si Minnie. Matagal ko nang nilisan ng Encantada. Wala na akong pakialam sa mga nilalang doon. Pero ako po meron. Nasa panganib ang aking mga kaibigan at ang aking pamilya. Kailangan ko silang iligtas. Kaya nga po pinuntahan kita eh. Kailangan ko po sana ng pixie dust. Marami akong naitagong pixie dust. Pwede kitang bigyan. Talaga ho? Naku, maraming salamat. Teka lang, Minnie. Hindi ko basta-basta ibibigay sa iyo ang pixie dust. Katulad ng dati, kailangan mong malampasan ang aking hamon. Handa po ako para sa Encantada. Ano po bang gagawin natin? Maglalaro tayo ng dama. Dama? Isa itong tradisyonal na laro ng mga Pilipino. Ang kailangan mo lang gawin ay maubos mo ang pato ng iyong kalaban. Gagalaw mo lang ang iyong pato ng pa-diagonal o kaya pa-vertikal. Ang bawat pato na malundagan mo ay sa iyo na. At pag nakaabot ang pato mo sa dulo, mas lalo itong lalakas. Madali lang naman po pala ito eh. Pag natalo mo ako sa larong ito, ibibigay ko na sa'yo. Bibigyan niyo po ako ng pixie dust? Sige, simulan na natin. Sige, mauna ka. Ang hirap naman po pala nito. Eudini, wala na ba tayong pwedeng ibang gawin? Eh, para bihasang-bihasa ka na, ano naman ang chance ko sa'yo? Hindi kasi bibig ang ginagamit para manalo sa dama. Kailangan utak ang pinapairal. Dapat meron kang strategy, Winnie. Tignan mo mabuti ang pattern ng iyong kalaban. At dapat, alamin mo ang kanyang kahinaan. Paano nangyari yun? Nanalo ako! Nanalo ako! Bueno, bilang natalo mo ako sa dama, ibibigay ko na sa'yo ang bugtong. Bugtong? Teka lang, Eudini. Ang sabi mo, basta matalo kita dito sa dama, bibigyan mo na akong pixie dust. Wala naman tayong usapan na may bugtong ah. Siyempre naman, Winnie. Trademark ko yata yun. Eudini, ang sabi mo, basta matalo kita, bibigyan mo na ako ng ang bugtong. Isang bugtong lang. Kapag ito'y masagot mo, sa'yo na ang pixie dust. Handa ka na ba? Bugtong-bugtong. Walang hininga, pero may buhay. Walang mga paa, ngunit may kamay. Mabilog na parang buwan, at ang muka ay may bilang. Ano ito? Magagabi na, wala na akong oras. O, oras. Gumagalaw, may kamay, bilog, at may numero. Alam ko na po ang sagot! Orasan! Orasan ang sagot! Tama ang iyong sagot. At dahil dyan, ibibigay ko na sa'yo ang pixie dust. Naku, maraming salamat po, Eudini. Makakatulong talaga to sa akin. May higigtas ko na yung mga kaibigan kong pixie. Sa tingin niyo ba, nakuha ni Winnie ang mensahe natin? Nananalig ako sa kanya.
Alam ko hindi na tayo bibiguin. Pero nasan ba siya? Bakit di pa siya bumabalik? At sino namang hinihintay niyo? Ang tunay na reyna ng Encantada. Huwag niyong sabihin sa akin na hinihintay niyo pa rin na iligtas niya kayo. Wala na si Winnie. Kaya kung ako sa inyo, kalimutan niyo na siya. Mabuti pa, umanid na lang kayo sa akin. Mas dadali pa ang buhay niyo. Kahit kailan, hindi ako aanib sa'yo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa ituring kang reyna! Mahal na reyna! Napakasama mo talaga, Minnie. Ingat-ingatan mo ang pananalita mo nang hindi ka matulad sa reyna mong hambog. Ay, Sir Bong, kayo na. Sampagita, may ayos ka ba? Bakit po? Kasi tuwing nakikita kita, umiinit ang katawan ko. Boom! Sir, alak po ba kayo? Pa, dahil pinapainit ko ba ang katawan mo? Kasi lakas ng tama nyo eh. Boom! Pacheck kayo ah. Yan ang mga gusto ko sa mga babae. Talagang nagpapa-hard to get. Lalong-lalong na-challenge ako. Ay, sir, kukunin ko po yung pintuan. May... Yaya, sabi ng guard may tao daw sa pinto. Papasukin mo nga. Yes, ma'am. Ivy? Ivy, anong ginagawa mo dito? Magkakilala kayo? Ma'am, sikat siyang reporter eh, kaya namukhaan ko siya. Fan nga ako eh. Encantada, here I come! Ho? Si Tita Ivy? Nandito sa loob ng bahay? Yes, anak. I saw her. At kasama niya ngayon si Mama. Ano kayang pinag-uusapan nila? Ano pong ginagawa niyo dito sa loob ng bahay? Di ba po wanted si Tita Ivy? Yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Hindi kaya... Hindi kaya tama ang hinala ni Camila na si Ivy at si Mama ay may... Naku! Magkasabot sila sa pag-kidnap sa'yo. Dati natatakot po ako. Baka ako na naman po ni Tita Ivy. Ay, anak, wala ka dapat ikatakot. Poprotektahan kita. Hindi ko papayagang may masamang mangyari sa'yo. Anak, kahit makapangyarihan sila, may laban pa rin tayo. Dahil hindi nila alam ang tunay kong pagkatao. Ivy! Ani? Winnie? Winnie, ikaw nga! Nagbalik ka! Kung maingay, pumunta ako dito para palayain kayo. Ang tagal ka namin hinintay. Naku, pasensya na kayo ha. Marami lang talaga akong inasikaso. Pero andito na ako ngayon. Ililigtas ko na kayo. Asan si Reyna Ada? Reyna Ada? Anong nangyari sa kanya? Ginawa siyang bato ni Minnie. Kaya mo ba siyang ibalik sa dati? Susubukan ko. Naku, sana naman gumana to. Winnie. Winnie, teka lang, nag-concentrate ako eh. Ano ba yun? Winnie, si Minnie! Paano ka nakapasok dito? Bong, paano nangyari? Akala ko ba patay ka na? Patay na nga siya. Si Mark pa to na nagpapanggap bilang Bong. Ang galing, di ba? Paano nangyari yun?
Well, let's just say na meron kaming isang fairy godmother na tinutupad ang lahat ng kahilingan namin. Oh, and I must say ha, sobra siyang effective at efficient unlike you. Kaya ba, tumigil na yung sustento niyo sa akin dahil nakahanap na kayo ng ibang kakampi, ganun ba? Sinagot mo na rin yung sarili mong katanungan. But that's unfair! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa inyo, eto, yung pang-aakit ko kay Bong, yung pagkidnap dun sa anak niya, tapos naging wanted pa nga ako sa batas ng dahil dun, tapos na lang igaganti niyo sa akin? Aba, pasalamat ka nga at pinatira ka pa namin sa rest house para makapagtago ka, no? Pero kulang yon. Ang kailangan ko, pera! Aba, pues, wala ka nang mahihita sa amin, di ba? Hindi ka na namin kailangan, wala na nga si Bong, so we don't no longer need your services. Besides, nasa amin na yung buong kumpanya. Teka, hindi pwede yun. Dapat may share din ako dyan, ha? Ang laki na naitulong ko para makabagsak si Bong. Ano sinasabi mong malaking naitulong mo? Sandali, idea mo ba na magkaroon ng isang fake psychiatrist para kay Bong? Idea mo ba na pakidnapin si Daisy? Idea mo ba na pagpanggapin si Marco bilang Bong? Ha? Hindi. Hindi, idea ko nga lahat yun, ano? Isa ka lang utusan namin, so shut up already! Well, Okay, go! eto na. Sabihin na lang natin na mahina ang ginawa mong force field. Mahusay ang pagkakagawa ko doon. Hindi pwedeng kung sino-sino lang ang pumasok doon. Maliban na lang kung meron kang pixie dust. Oo, meron akong kapangyarihan. Ano akala mo? Ikaw lang? Kanino ka kumuha ng pixie dust? Bakit ko sasabihin? Eh di nalaman mo sikreto ko. Kanino nga? Kay Yodini! Yodini! Buhay pa pala ang matandang ermitan niyang pixie. Ano naman sa'yo? Alam mo, kung ako sa'yo, tumulad ka na sa kanya. Dapat nagpaimo ka na sa mundo ng mga tao. Dahil ang pagbabalik mo sa arian, para ka na rin nagpakamatay. Katapusan mo na, Winnie. Narinig ko lahat ng pinag-uusapan nila. Talaga? Oo. Si Mama pala talaga ang mastermind at si Ivy, tau-tauhan niya. O ano, di ba sinabi ko na sa'yo? Si Ivy tsaka si Mercedes, talagang magkakuntsaba yun. Ay, pasensya ka na, Camila. Hindi ako naniwala sa'yo. Mas kinampihan ko pa yung mga kamag-anak ko. Wala yun, okay lang yun. O at least, alam mo na ngayon kung sino yung mga kaaway mo dyan, ha? Yun nga nakakasama ng loob eh. Kung sino pa yung tinuring kong kamag-anak, tsaka pamilya ko, yun pa yung gustong manakit sa akin. Kaya dapat managot sila sa batas. Naku, Bong, huwag natin ito palalagpasin, ha? Eh, ano ba kasing plano mo? Unahin na natin si Ivy. Tama. Nilaglag na siya ni Mama. At ang huli kong dinig, nagtatago daw siya dun sa vacation house namin. Eh, yun ba yung sa Laguna? Oo, okay na bahala ni Camila doon, ha? Tapos, kitain niyo na lang kami doon sa opisina namin. Okay. Tama kasi anniversary namin ngayon. Tapos, doon natin siya pa-aresto. O, sige, tama. Okay yun, magandang idea yun, di ba? Pwede. Tama. Sino yung kausap mo? Magkakabit sila ng cable. Sige. Sige na. Hindi na namin kailangan ng cable. Okay. Winnie, maawa ka sa akin. Pinagsisisihan ko na lahat ng nagawa ko. Patawarin mo na ako. Maawa ka sa akin.
problema sa'yo, Winnie. Masyado kang madaling maawa. Kaya palagi kang nauuto! Maraming salamat po, Reyna Ada. Niligtas niyo ang buhay ko. Ako ang dapat na magpasalamat. Binalikan mo kami at iniligtas mo kami. Hindi pa tayo tapos, Winnie. Ako pa rin ang magtatagumpay sa huli! Mga kawal, habulin niyo si Minnie! Huwag na po. Sa tingin ko naman, hindi na magbabalik dito si Minnie. Kung iyon ang iyong utos, mahal na Reyna, masusunod. Reyna, meron kang kailangan malaman, Minnie. Ikaw ang itinakdang Reyna ng palasyo. Ang susunod na Reyna. Wait lang po. Hindi ko po kayang tanggapin ang pagiging Reyna ngayon. Bakit hindi? Andito ka na ngayon. Wala na ang kontrabidang si Minnie. Wala nang hahadlang sa iyong koronasyon. Nakapangako ako kana Daddy Bong na tutulungan ko silang maresolba ang kanilang problema. Kailangan ko munang siguraduhin na ligtas sila bago ang lahat ng ito. Ibang klase talaga ang iyong kabaitan. Sige, bumalik ka muna sa mundo ng mga tao. Pinapayagan kita at pinagkakatiwalaan kita. Daddy, ipapakulong niyo po ba talaga si mama mo? Alam mo, Daisy, medyo nagdadalawang isip din ako eh. Kasi kahit papaano, parang naging mami ko na rin siya, di ba? Pero kailangan eh. Kasi kapag may nagawa kang kasalanan, kailangan pagbayaran. Para po sa school, kapag hindi po ako behave, kayo pa yung paglilinisin ng buong classroom. Parang ganun nga. Tama ka dun. Eh, Daddy, di ba po kakampingin na mama sina Reyna Minnie? Powerful po sila. Eh kaya nga ang naisip namin, ipaaresto siya sa office. Para sa gayon, malayo dito sa mansyon at hindi siya matulungan ni Minnie. Eh, paano kapag nandun po si Minnie? Sino ang lalaban sa kanya? Huwag niyo nang alalahanin si Minnie. Wala na siya. Natalo ko na siya. Minnie? Ikaw nga yan eh. Balik ka na. Miss na kita, Minnie. Ako din. But now, nagbalik na ako. At wala nang makakapagpaalis sa akin. Napaalis ko na si Minnie sa karian namin. Ang saya-saya naman. Kumpleto ng Dabber Cards. Ako, isa na lang ang kulang para matuloy ang ating plano. Sana maging successful si CJ at si Camila. Ano po sabi ni Tita Camila, Daddy? Naaresto na si Tita Ivy mo. Nakumbinsi namin siya na umamin. Meron kami video recording ng pagkumpisal niya. Eh, paano po si Tito Marco hanggang ngayon? Ginagamit niya pa rin po ba yung mukha niyo? Sigurado ka bang tinama mo si Marco ng pixie dust? Bullseye pa nga, Daddy Bong, no? May I present to you the man who needs no introduction, really, our president. Marco?